Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang bansang China ay kilala na pagdating sa pagiging bully at pakikipagtalo nito sa mga kalapit niyang bansa pagdating sa agawan ng teritoryo. Hanggang ngayon ay hindi pa din natatapos ang hidwaan sa pagitan ng China at ng India kasama din ng Taiwan sa kabilang panig. Siyempre, hindi din ligtas ang Pilipinas at nais angkinin ng China ang buong South China Sea kasama na ang West Philippine Sea. Kung marami ang nagiging kaaway ng China ng mga bansa dahil sa tila pambubuli nito, malamang ang magiging mga kakampi niya ay mga bansang katulad din niyang bully, ang North Korea, Russia at ang Pakistan. Sa katunayan, ang pangunahing dahilan ng mga bansang ito kaya tila sumasang-ayon sila sa China ay kagagawan umano ng Amerika. Ito'y dahil sa tila pangingialam ng Estados Unidos sa mga hakbang ng China laban sa mga bansang nakapaligid dito at sa mga teritoryong pilit na inaangkin ng China. Tila ang Amerika umano ang nakapagpapagulo ng lahat at parang binubuhusan pa ng Amerika ang isang tila apoy upang mas lalo pang magliyab. Una na ring sinabi ng Amerika na pinangangatawanan lamang nila ang kanilang sinumpaang tungkuling pangkapayapaan noon pa man, kaya kailangan nilang makialam. Tungkulin na may kinalaman sa kapayapaan sa karagatan, partikular na sa kapayapaan pagdating sa pakikipagkalakalan. Subalit kahit sa ang bagay tignan, pagdating sa pangaagaw ng teritoryo ng China na walang sapat na basihan, wala kahit na isang bansa ang kakampi sa kanila. Sino nga bang nais na makipagtulungan sa isang bansang bigla na lamang nangaangkin ng mga teritoryong hindi naman sa kanila, kagaya na lamang ng West Philippine Sea? Ang Russia, North Korea at Myanmar ay sinisisi rin ng Amerika dahil sa tila pagpapalala umano ng Amerika sa tensyon sa pagitan ng mga bansa sa Asia. Bukod sa tatlong bansa pa na ito, 10 bansa pa ang nagpakita ng suporta sa China, kaugnay naman sa muling pagbabalik ng Taiwan sa China. Ayon sa mga bansang ito, dapat lang umano na makabalik ang Taiwan sa China dahil noon pa man ay parte lamang ito ng China. Kahit ang bansang Pakistan ay nasa panig din ng China. Naniniwala din kasi ang Pakistan sa ipinaglalaban ng China na One China policy. Mas pinipili ng maraming mga malalakas na bansa ang magbigay ng suporta sa Pilipinas, lalong-lalo na ang mga bansang nasa Asia na kilalang hindi din magandang pakikitungo sa China. Una na riyan ang India. Ang bansang India at China ay kapwa naniniwalang pareho silang may karapatan sa ilang bahagi ng teritoryong kanika nilang nasasakupan. Ayon sa China, ang Arunachal Pradesh na bahagi ng India ay parte ng timog bahagi ng Tibet na isang rehiyon sa China, habang git naman ng India na ang Aksai Chin na teritoryo ng China ay parte ng Ladakh na isang rehiyon sa India. Suma total, nasa halos 120 square kilometers ang sukat ng kabuuang lupa ang kanilang pinag-aagawan. Patuloy ang pag-aagawan ng bansang China at India hanggang magkaroon sila ng pansamantalang kasunduan na tinawag na Line of Actual Control. Subalit patuloy pa rin ang away dahil sa umunoy pa ulit-ulit na paglabag sa kasunduan. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin ang away ng dalawang bansa. Sa katunayan, sa bagong standard map na inilabas ng China na 10-dash line, isa din ng India sa hindi pumapor dito dahil sa muli na namang pagsama ng China ng ilang teritoryo sa kanilang mapa na bahagi ng India. Bukod sa India, isa pa sa pinakamalakas na bansa ngayon ang nasa panig din ng Pilipinas ay ang bansang Japan. Ito ay dahil na din sa hindi pagkakasundo ng mga Hapon at Inchik, kaugnay din sa pag-aangkin ng China ng ilang bahagi ng teritoryo ng Japan. Ang Senkaku Island ay parte ng Japan na kontrolado nito noon pang taong 1895. Ang islang ito ay pag-aari ng mga pribadong Hapones. Sa loob ng 100 taon, nagsimula itong angkinin ng China noong pang 1970s. Mas lalong tumaas ang tensyon noong taong 2012 nang bilhin ng gobyerno ng Japan ang 3 sa pinag-aagawang mga isla mula sa pribadong nagmamay-ari ng mga ito. Ang islang ito ay maaaring malaki ang maging tulong sa ekonomiya ng bansa. Mayaman kasi ito sa mga yamang dagat at malaki ang potensyal
ng pagkakaroon ng langis at natural gas reservoir. Parehong pasok sa EEZ o Exclusive Economic Zone ng 200 nautical miles ng Japan at China. Subalit nag-overlap ang sukat na ito dahil ang dagat na naghihiwalay sa pagitan ng China at Japan ay 360 nautical miles lamang. Noong Abril 2014, isiniwalat ni Barack Obama na ang naturang pinag-aagawang teritoryo ay nasa ilalim ng US-Japan Security Treaty. Matatandaan kasi na nasakop noon ng Amerika ang ilang bahagi ng Japan, kabilang na nga dito ang Senkaku Island. Subalit ayaw makialam ng Amerika sa hidwaan ng dalawang bansa dahil baka pati sila ay madamay. Sa kasalukuyan ay wala pa ding formal na kasunduan kung kanino ba talaga ang bahaging iyon ng karagatan. Pero ang parehong kampo ay kapwa naghahanda sa posibleng mangyari sa hidwaan. Maaaring nasa ating panig din ang Taiwan dahil na rin sa pilit na pang-uukupa dito ng China. Mas malala ang nais ng China sa bansang ito dahil ayon sa China, ang bansang Taiwan ay dating probinsya lamang ng China na nagsarili. Subalit ngayon, nais na ng China na ibalik na ito sa ilalim ng kanilang republika. Hindi naman sa ngayon dito ang maraming mga Taiwanese. Kasalukuyang suportado din ng Amerika ang Taiwan kaya naman nahihirapan ang bansang China sa kanilang pagnanais. Sa maniwala kayo sa hindi, akin ang nabanggit na ang Russia at China ay kilalang magkaalyansang bansa noon pa man. Sa kabila ng maraming kasunduang pinirmahan sa pagitan ng mga bansang China at Russia, pinipilit pa rin ng China na ang halos 160 square kilometers na bahagi ng Russia ay kanila. Ito ay kahit noong unang panahon pa man ay tinalo na ng bansang China ang Russia at napagkasunduan na rin na sa Russia mapupunta ang naturang teritoryo. Hanggang sa kasalukuyan, wala pwedeng malinaw na pagbabago sa naturang iringan. Hindi din pala tayo nakakasiguro kung saang panig talaga si Putin. At eto pa, nagkaroon din ng iringan pagdating sa border o hangganan ng North Korea at China. Sa pagitan ng kanilang mga border ay ang Yalu at Tumen River na may mga islang walang nakatira. Hanggang sa kasalukuyan, nagtatalo pa din ang dalawang bansa kung sino ba talaga ang tunay na nagmamay-ari sa mga islang ito. Isa pa sa pinag-aagawan nila ay ang isang aktibong bulkan, ang Pike 2 Mountain. Noong taong 1963 ay nagkaroon ng lihim na kasunduan ng dalawang bansa. Subalit sa ngayon, ang naturang kasunduan ay wala ng bisa. Sa pagkakataong ito, baka nagkaroon na din ng lamat ang relasyon sa pagitan ng China at North Korea. Kilala din ang South Korea bilang isang bansang may magandang ekonomiya. Nagkaroon sila ng overlapping air defense identification zone. Ito ay mula sa Socotra Rock sa Yellow Sea na umunoy nagtatakda sa hangganan ng kanilang air defense identification zone. Subalit ang Socotra Rock ay isa lamang bato na nakalubog sa dagat at wala itong kinalaman sa hangganan ng teritoryo ng bawat bansa. Pero ang South Korea ay nagtayo na ng helipad sa batong ito at ginamit upang mai-extend ang kanilang air defense identification zone. Hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang agawan ng dalawang bansa sa batong ito. Nangako ang US Secretary of Defense kay Pangulong Marcos Jr. na tutulong ang Amerika sa modernisasyon ng kakayahang pangdepensa ng Pilipinas at dadagdagan ang interoperability ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Binigyang diin pa ni Lloyd sa Pangulo na higit pa sa pagkakaibigan ng relasyon at alyansa ng dalawang bansa dahil para naaniya silang pamilya na naghahangad ng malaya at bukas na Indo-Pacific para sa kaunlaran ng dalawang bansa at ng buong rehiyon. Tandaan din natin na ang mga bansang Iran at Russia ay pawang mga miyembro din ng United Nations dahil kung sakaling kampihan nila ang isang bansang nagpasimula ng digmaan, ay nangangahulugan ito ng pagsuway sa kasunduan na kanilang pinirmahan na napapaloob sa United Nations. Isang napakawalang kabuluhang gyera nito para sa Russia at Iran kung pag-aaksahin nila ito ng oras at effort. Kumakampi ang malalakas na bansa sa Pilipinas malamang dahil sa hindi din sila pabor sa ginagawa ng China o maaaring mayroon ding mga issue kaugnay sa teritoryo ang hindi pa din natutuldukan sa pagitan ng China at ng mga bansang ito. Bukod dito, marami din naman kasing mga bansa ang tila nakakahalata na hindi na tama ang ginagawa ng China sa tila pambubuli nito sa ibang mga bansa. Makuha lamang ang kanilang nais. Kinakampihan naman ng ibang mga bansa ang China marahil ay dahil ang mga bansang ito ay may lihim na galit sa mga bansang ayaw din sa China o di kay malaki ang pakinabang nila sa China lalo na sa ekonomiya kaya hindi din nila ito basta-basta maiwanan. Matatandaan din na pumanig sa atin ang bansang UK at Canada pagdating sa tila pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Binigyan nila tayo ng suporta dahil ayon sa kanila
Nababahala na sila sa mapanganib at unprofessional na asal ng mga Chinese sa South China Sea at mananatiling buo ang kanilang suporta sa Pilipinas sa paggigit nito ng soberanya sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Una nang nagpahayag ng pagkabahala ang Australian Ambassador to the Philippines habang sinabi din ng Defense Department ng Amerika na kabalikat sila sa paggiit ng mga karapatan ng Pilipinas sa South China Sea. Malaking bagay para sa Philippine Coast Guard ang suporta ng US, Australia at ng Canada. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayang Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!